Hi, ako si Marlon, 10 taon ng OFW rito sa Taiwan. Ayan, mamimili ako ng sapatos na gagamitin ko sa ating riding ng bicycle. Na-inspired ako kay Rebo, Reba, at sa iba pang content creator dito sa TikTok na nakikita ko na nagbabicycle. Nakaka-inspired kasi masarap pala magbisikleta at healthy pa sa katawan. Ito yung aking bike. Maliit lang siya, pero maporma. Hindi siya pang karera, pero pwede na rin pang gala kapag day off. Linggo nga pala ngayon dito sa Taiwan at rest day namin. Kaya maggagala muna tayo. Tara guys, samahan nyo akong pumunta sa isang pasyalan dito sa Taiwan. Akong tawagin ay go-kart. Karera yon ng mga coaching maliliit. Kaya tara samahan nyo akong pasyalan ang go-kart dito sa Hualien City, Taiwan. Pero bago yon, lalabas muna ako ng aming factory. Ito yung aming factory. Medyo parang uulan nga pala. Kaya nag-aalangan ako kung bukas nga ba yung go-kart o sarado. Medyo nakakatakot nga palang maggala ngayon dito sa Hualien. Kasi prone kami sa lindol ngayon. Pero ingat-ingat lang guys. Dito lang muna tayo sa mga patag na daan, sa mga safety na pasyalan. At marami rin ditong makikitang mga bilian ng mga mochi. So ayan, chill-chill lang muna tayo habang namimisikleta. Enjoyin lang natin ang buhay guys. Huwag tayong masyadong ma-stress. Gawin natin yung ikakaligaya ng ating buhay. Napakaiksi lang ng buhay dito sa mundo. Kung po-focus tayo sa mga toxic na tao, sa mga malulungkot na bagay, ano na ang silbi ng ating buhay? Diba? Kaya piliin natin maging masaya. Nandito man tayo sa Taiwan, at least kumikita tayo ng dollar. By the way, highway. Eto na nga pala tayo. Finally, nakarating na rin tayo dito sa area ng go-kart. Bali dito nga pala sa likod yung parking space ng mga sasakyan at mga motor. Bali dito sa side, makikita nyo kung gaano kalawak yung race car netong go-kart. Sa mga gustong pumunta rito at magsubok, mag-try, subukan nyo lang na i-search sa Google ang go-kart Hualien City, Taiwan, dito sa Xinjiang. At ayan, bali papasok na ako dito sa entrance netong go-kart. Bali pagpasok mo rito, makikita mo na yung entrance, then may CR dun sa gilid. Then nakakakaba rin pala. Pero tara, tignan natin at magtanong tayo sa staff kung magkano nga ba ang go-kart. Bali tinuro ako dito sa cashier. 有2个人的，一个人的，一个人的。 Ikaw, 对啊，这个是快的，这个是一般的。对， Kapag 这个好，一台吗？ itay. 350。谢谢。这边帮我签。那你等下要下去的时候啊，东西都要收好，不要让它掉的。啊，你要拿着吗？开的时候要拿着吗？ So ayan, kailangan yung pumirma rito. At saka ito yung pinili ko na 350. Pang isang tao siya. So ayan, tinuro ako para kumuha daw ng helmet. Kailangan ng helmet para sa safety ng ating pagdadrive. So ayan, pili lang tayo ng gusto nating helmet. At pagpili natin ng helmet, pupunta na tayo dun sa area ng entrance para sumakay sa go-kart. So ayan, papunta na tayo ng area sa pinili nating go-kart. At i-assist tayo rito ng assistant na Taiwanese.
ituturo nila sa atin yung pedal ng brake at saka nung speed. Bawal mong pagsabayin yung brake at speed. Go, stop. Stop, go. Okay. Um, No. No. Okay. Okay. So ayan, bali i-start na natin ang makina netong go-kart para makapag-umpisa na tayong magpaandar at magpatakbo para ma-experience na natin. Fast forward ko na tong video kasi medyo mahaba na at hindi nakakasya sa oras ni TikTok. 10 minutes lang kasi ang inahabol kong video. Kaya kailangan natin i-fast forward. Napansin nyo, ang bibilis ng dalawang nakasabayan ko. Pero hindi ako pwedeng makipagsabayan kasi may hawak akong video. Alalay lang sa pagpapatakbo para iwas disgrasya na rin. Para ma-experience lang naman natin at masubukan kung paano ba makipagkarera dito sa racetrack. Ganito pala ang pakiramdam ng nakikipagkarera sa racetrack. Ang sarap sa feeling, nakakakalimot sa mga problema, nakakatanggal ng stress. Ito pala yung isang dahilan kapag ka namamasyal ka, nawawala yung toxic mo, yung stress, yung anxiety. Kaya mapapasabi ka na lang na huwag muna tayong umuwi hanggang wala pa tayong sapat na ipon, hanggang di pa natin natutupad ang mga pangarap natin sa buhay. Isa pa, sikat at trending ang piliin mong Pilipinas. Para sa kagaya naming OFW, paano namin mapipili ang Pilipinas? Andito sa abroad ang pera. Isa pa, walang opportunity sa Pinas. Ang taas at ang standard, ang liit ng sahod, pero darating ang panahon, uuwi at uuwi din tayo at pipiliin pa din natin ang Pilipinas. Payo ko lang sa mga OFW, mahalin nyo ang inyong trabaho dahil alam mo ba na isa ka sa maswerte at nakalis sa Pinas. Sa libu-libong nag-apply, isa ka doon sa napili. Huwag tayo masyado mareklamo at mapili sa trabaho. Walang trabahong madali, lahat mahirap. Isipin mo na lang kung hirap ka sa trabaho mo. Paano pa kaya ang hirap ng isang farmer? Nagsisikap sila para lang may makain tayo sa ating hapagkainan. Kaya saludo ko sa lahat ng farmer sa buong mundo. At syempre, saludo ako sa lahat ng OFW na kagaya ko. Isa lang ang masasabi ko. Dapat lagi nating i-enjoy ang buhay. Sulitin natin at lagi tayong maging masaya. Huwag tayong manghinayang sa pera na gagastusin natin. Eka nga, walang rewind ang buhay. Kaya piliin natin palaging maging masaya. Siguro masasabi ko, kung magpupunta kayo rito, dapat magtutropa kayo para mas marami, mas masaya, mas maraming karera, mas maligaya siguro yun, no? At pag malapit na nga pala yung oras mo, sesenyasan ka na ng assistant ng Taiwanese. Bali na bilang ko na 10 ikot din ang nagawa ko. Mabagal pa yon dahil nagbibideo ko. Alalay lang sa pagbideo. At ayan, pagdating mo dito sa pinaka finish line, i-assist ka na ng Taiwanese. Masasabi kong enjoy at sulit ang bayad ko rito. So ayan ang muka ng isang satisfied go-kart racer. Yan, ang saya-saya dyan guys. Bali ito at nakauwi na ako rito sa aming factory. Maraming salamat sa panonood at pagsuporta. Hanggang sa muli guys. Paalam!